Mabilisan pero makabuluhang kwentuhan? Sagot namin yan! Mga tanong ng taong bayan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD, bibigyang linaw natin yan. Kaya tutok lang dahil ang inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa DSWD Fast Break. Magandang umaga everyone! Na-miss nyo ba kami? Kasi kami, miss na miss namin kayo. Narito na naman ang bagong programa na inaabangan nyong magbibigay ng kasagutan sa inyong mga katanungan. Mga programa at serbisyo ng DSWD, sure na tamang impormasyon ang ihahatid namin sa inyo. Ako po si Lourdes Bustamante, ang inyong makakasama ngayong araw para sa DSWD Fast Break. So dito sa ating Fast Break, meron tayong mga special guests na makakasama every episode at sasagot sa inyong mga katanungan tungkol sa DSWD. Pero bago yan, syempre alamin muna natin kung ano nga ba ang tanong ng taong bayan. Let us welcome our rookie field correspondent na si Jexter Gumangan para ihatid ang tanong ni Juan para sa DSWD. Jex, ano nga bang ating question of the day? Hello everyone at nagbabalik ang Fast Break mula sa matagal na break. Andito tayo ngayon sa QC para magtanong na naman kay Juan. Meron na kaming nakausap kanina at ready siya para sa kanyang tanong. So, let's go. Hello po ma'am, ano pong pangalan? Link po. Si Ma'am Bing. So ano po ang tanong niyo po sa DSWD? Natanong ko lang po kung lahat po ba na senior citizen ay pwedeng makisali sa social pension program. So ang tanong ni Ma'am Bing ay kung pwede bang makasama lahat ng senior citizen sa social pension program. Balik sa iyo Ma'am Lourdes dyan sa studio. Ayan, maraming salamat Jex at kay Juan para sa iyong katanungan. At para naman sa ating mga live viewers, kung kayo po ay may mga questions, i-comment nyo lang yan dito sa ating live stream dahil sasagutin natin yan sa mga susunod na episode. At syempre, huwag din kalimutan na i-like at i-share ang live stream natin para marami ang makatanggap ng tamang impormasyon tungkol sa DSWD. And for today's episode, meron na naman tayong makakasama na sasagot sa katanungan ni Juan. Kung social pension program lamang ang pag-uusapan, sure na ang ating special guest for today ay may kasagutan dyan. Everyone, ang ating special guest for today ay walang iba kundi si ang Program Development Officer ng Protective Services Bureau, Miss Josie Ann Rivera. Magandang buhay, Miss Josie Ann! Ayan, good afternoon. Ayun, at pakibati na rin ang ating mga live viewers ngayon. Ayan, isang magandang buhay sa ating lahat. Ayun, si Miss Ann nga po ay ipinadala ngayong araw bilang representative ng Social Pension Program at siya rin ang sasagot sa katanungan ng taong bayan. Naku, alam kong very excited ang ating mga viewers ngayon, lalo na ang ating mga lolo at lola kasi masasagot na yung mga katanungan nila tungkol sa Social Pension Program. At eto na nga, Miss Ann. So kanina, meron tayong field correspondent na nagtanong sa labas kung ano nga bang ang kanilang question tungkol sa DSWD. At ito na nga ang mainit-init na question mula kay Juan. Lahat ba ng senior citizen ay maaaring makasali sa social pension program? Totoo nga ba ito? So ayan, Miss Lourdes, no, bukas ang social pension program ng DSWD para sa mga senior citizen, no, na pasok sa pamantayan ng pagiging isang indigent. So kung ang isang senior citizen ay may edad, 60 taong gulang pataas, walang permanenteng kita o pinagkukuhanan ng para sa kanyang pang-araw-araw at walang pension mula sa SSS, sa GSIS, sa PVAL at sa iba pang ahensya ay maaaring makapag-apply sa social pension program. Ayun, so hindi po lahat ay makakasali sa social pension. No, yung mga indigent lang po na lolo at lola natin. Ayun, na-clarify na ang kanilang katanungan. At meron pang next question ng ating taong bayan. No? Ano nga ba yung kailangang dokumento para makasali sila sa social pension program? Alright, so kaugnay nung mga pamantayang nabanggit natin kanina, no, ang isang senior citizen na sa palagay niya ay pasok doon sa mga pamantayan na yon ay maaaring magsumite ng kanilang national ID
or kung wala naman, maaaring any government-issued ID at yung accomplished na social pension application form sa kani-kanilang mga lokal na pamahalaan. So, maaari rin silang mag-submit sa ating mga DSWD field offices. Ayun, napakadali lang pala. Ilang requirements lang yun? Dalawa, yes. Dalawang ID requirements. and then yung form. Ayun, napakadali. So, yung mga lolo at lola po na gustong mag-apply, pumunta lang po sa mga local government units nila para maasikaso po kayo. At, yun nga, may follow-up question lang po ako sa iyo, Miss Ann, no? Yung social pension program po ba natin ay nalipat na sa NCSC? Miss Loris, no, alinsunod sa Executive Order number 96, no, na nilagdaan ng ating Pangulo noong Setyembre 2025, ang National Commission of Senior Citizen ay magiging isang attached agency ng DSWD, kung kaya ang social pension program, ang implementasyon nito ay mananatili sa DSWD. So, ayun, Miss Lors. So, ayan, hindi pa po nalilipat sa DSWD pa rin po ang social pension program. At ito na nga, ang last question na pinaka-aabangan din ng lahat. Nationwide ba ang pagbibigay ng 1,000 pesos kada buwan para sa ating mga senior citizens? Yes, oo. So, ang pag-iimplementa ng social pension program ay ipinapatupad sa buong bansa, no, dito sa Pilipinas. So, patuloy tayo nagbibigay ng buwan ng tulong na 1,000 pesos sa ating mga senior citizens. Ayun, so hindi po totoo yung 1,500 daw. Tinaas na daw to 1,500 yung social pension. So, saan ba nanggagaling yung mga post na yan, guys? Kaya wag pong maniniwala, kay Miss Ann lang po tayo maniniwala. At syempre sa DSWD social media pages. Nako, ayan, Miss Ann. Ngayon nga ay nasagot nga ni Miss Ann ang katanungan ng ating mga netizen. Thank you so much, Miss Ann. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan dahil nandito pa lang tayo sa exciting part ng ating programa. Ito na ang ating Fast Talk, kung saan meron tayong 10 questions dito, Miss Ann, na sasagutin nyo po. Pero since napakarami ng 10 questions na to at imposibleng masagot within 1 minute and 30 seconds, lalagyan lang natin ng konting twist. Nako, ayun yung gusto natin, mga twist. So, etong mga questions na to, sasagutin mo lang ng yes or no answer. Nako, very exciting! Ready ka na ba, Miss Ann? Ready na. Ayun, if you're ready, your 1 minute and 30 seconds timer starts now. Pinipili lang ba ang makakasali sa social pension program? Sa ngayon, oo. Pwede ba i-claim ng kakilala yung pension nila kung hindi kaya ng senior? Oo, basta representative. Hindi na ba pwedeng humingi ng tulong sa ibang programa ng DSWD kapag kasali na sa social pension program? Pwede pang humingi. May hirap lang ba ang pwedeng makasali sa programa? Sa ngayon, ayon sa pamantayan, oo. Kailangan ba na permanent resident sa barangay para makakuha ng pensyon? Hindi naman. Kailangan ba pumunta mismo sa DSWD office para makapag-register? Hindi. Pwede ba na i-transfer ang pensyon sa ibang tao kung hindi ito nakukuha na benepisyaryo? Hindi. Itinaas na raw ba sa 1,500 pesos ang pensyon ng indigent senior citizen? Hindi pa. Pwede bang makasali ang mga senior na may maliit na negosyo o kita pero hindi stable? Pwede. May online portal ba para i-check ang status ng kanilang registration? Ayan, wala. At sa ating last question, love or career? Siyempre, career. Ayun! Thank you so much, Miss Ann. Yung mga DSWD employees talaga laging pinipili career. Nako, serving with extra love at extra care para sa ating mga kababayan. Ayun, anyways, since napakabilis nga ng ating fast break kanina at magaganda rin yung questions na nakuha natin online, baka may gusto pa po kayong bigyan ng further explanation or elaboration sa mga naging questions kanina. Ayan, Miss Lors, no, yung tanong mo kanina, no, na kung pwede bang i-transfer ang pension sa ibang senior citizen na hindi makakakuha. So, hindi pwede, no? Ang pension na nakalaan sa benepisyaryo ay para lamang sa kanya at hindi maaaring ipasa o i-transfer sa ibang tao, no?
Tanging kung ang benepisyaryo lamang natin ay natanggal na sa listahan at kung siya ay may kapalit na, maaaring matanggap na ito ng bagong kwalipikadong benepisyaryo. So, yun. Ayun. So, paano ba natatanggal, Miss Ann, yung mga beneficiaries sa program? Ayan. So, gaya ng nabanggit kanina, no, may pamantayan tayo. Pag sila ay hindi pasok doon sa mga nabanggit na pamantayan at during the validation process ay na-revalidate na sila ay ineligible sa programa, ay maaari silang matanggal sa social pension program through validation. Ayun. So again, maraming salamat sa pagpapa-unlock na makasama kami ngayong episode na ito. Thank you so much, Miss Ann. And for sure, nalinawan ng ating mga lolo't lola na nanonood sa atin ngayon tungkol sa social pension program. Again, maraming salamat, Miss Ann. Palakpakan po natin siya. Thank you. Hanggang sa susunod na episode, ako po muli si Lors Bustamante at kasama ko po ngayon si Josie Ann Rivera. at ito na nga ang DSWD Fast Break. Bye! At ngayon nga ay nasagot na ang tanong ng taong bayan sa ating Fast Break episode ngayong araw. Para manatiling updated sa mga balita ng DSWD, huwag kalimutang i-follow ang aming official Facebook page para siguradong tamang tulong at tamang impormasyon ang mapasa inyo. At kung sakali mang may na-miss kayong episode ng DSWD Fast Break, don't worry dahil pwedeng-pwede nyo itong balikan sa aming official YouTube channel. Alam naming marami pa kayong katanungan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD. Kaya, tutok lang tuwing Miyerkules para sa isa na namang mabilisan pero masayang kwentuhan dito lang yan sa DSWD Fast Break.